Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. For this video guys, ito yung table na magagamit natin for electrical load computation based sa PEC. Sa gusto matutong mag-design, panoorin yung video hanggang dulo para makasunod kayo. Good for beginners. Simulan na natin guys. Mayroon tayong example, single family dwelling, total floor area is 145 square meter, including na yung aircon na not more than 6 circuits. Makikita nyo dyan sa letter A, general lighting and convenience outlet. Then sa table 2.20, dwelling units is 24 BA per square meter. Then yun gagamitin natin guys for computation. Multiply lang natin yung 24 BA per square meter sa total area natin. Then mag-arrive tayo sa computation na 3,480 BA. Then divide lang natin ng 230 volts equals to 15 amps para maging ampere. Pwede rin tayong mag-optional calculation. Example is yung lighting natin, 10 watts per outlet. At sa convenience outlet is 180 BA per outlet. Hanggang 3 gang lang yun guys. Then kung 4 gang up is 90 BA per outlet. Tapos ang branch circuit natin, huwag tayong mag-exceed sa 80% na makikita natin dyan sa table 2.10. Kung breaker natin is 20 amps, dapat hanggang 60 amps lang yung ilo-load na natin. Kung sumobra na sa 16 amps yung computation natin, proceed na tayo sa next higher breaker para mas safe tayo. Sa letter B at sa letter C, small appliance load at yung sa laundry circuits natin, na makikita nyo dyan sa section 2.20. Small appliance load shall be calculated 1,500 no, for each 2 wire. For laundry circuit naman is not less than 1,500. So yun dapat yung computation natin guys for small appliance at sa laundry circuit. Then may total na tayo na 6,480 BA sa lighting and convenience, small appliance at sa laundry circuit yung tinotal na natin guys, 6,480 BA. Tapos apply tayo ng demand factor sa table 2.20.3.3. So mayroon tayo dyan no, type of occupancy, then mayroon tayo dwelling units, 3,000 is 100%. From 3,001 to 120,000 is 35%, at yung remainder is over 120,000 is 25%. So mayroon tayong 6,480 BA, minus lang natin yung 3,000, equals to 3,480 BA. Then yung multiply natin yun ng 35%, so equals to 1,218 BA. So may subtotal na tayong 3,000 plus 1,218 BA. So proceed na tayo guys sa letter D, the other load. Mayroon tayong 1.5 HP room no, na aircon, 10 amps, may value siyang 230 volts no, na ECU at 100%. Dyan guys sa 2,300, dyan tayo magbibase na yung sa table 4.30 14.2 no, yung sa pag sizing ng mga motors natin no. Meron din tayo makikita pa dyan sa PEC yung sa 3 phase. Dyan tayo mag-base guys, huwag tayo mag-base doon sa nameplate mismo ng motor. So yung full load current dyan tayo mag-base pag nag-sizing tayo ng feeder conductor kahit sa mga motor. Total net computed load natin is 3,000 BA. So plus 1,280 no, yung na-compute natin kanina, plus yung 2,300 na 1.5 HP at 230 volts no, na makikita natin. So mayroon tayong total na 6,518. Then sa service entrance conductor, may table 3.10 tayo no, na makikita nyo ang sizes with corresponding amps. Example, yung 20 ampere na breaker, may corresponding na siyang size ng wire na makikita dyan sa table. Then sa service equipment naman, maroon tayong non-time delay fuse, inverse time circuit breaker,
So gagamitin natin yun for computation, yung inverse time circuit breaker. Mayroon tayong 3,000 nakuha plus 1,218 VA plus 250%, multiply natin yung motor load, no, 2,300. Then divide natin by volts, 230 equals to 43 amps na makikita natin dyan sa table. Then sa non-time delay fuse is 3,000 VA plus 1,218 plus 300 percent, multiply natin yung sa motor, no, motor load is 2,300. Meron tayong 48 amps. Yes, pagkatapos yung makompute yun lahat na, no, titingin tayo sa table, no, 3.10 para sa sizing ng conductors. Mayroon din tayo sa table 4.30 for motors, yung pinakita ko kanina guys sa table. Then yung sa table 2.50 sa grounding conductors, makikita natin dyan kung ano yung size ng breaker natin, then yung corresponding size of wire na gagamitin natin, no, for grounding. At mayroon tayong table C10 para sa mga maximum numbers of conductor, rigid at PVC conduit na makikita nyo dyan guys, no, sa table na yan. Kompleto na yan, huwag kang sumobra, depende na lang sa'yo kung papasobrahan mo, no. Kaya salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Please subscribe, hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa upcoming videos ko. At thank you very much pala guys sa pagsuporta sa aking YouTube channel.